you, Lord. Thank you, Jesus. Once again, ay mapagpalang umaga. Sa bawat isa, tayo po ibabasa na ng kasulatan dito po sa aklat po ng First John. Balikan natin ito. 1 John chapter 5 verse 14. Ito kayo manalangin sa Panginoon. Amen. Ganitong pagkasabi dyan, 1 John chapter 5 verse 14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Amen. At ito nga nasa ating pagkakatiwala na sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya, ng ating Panginoong Jesucristo, dahil siya'y laging tumutugon kapatid sa ating mga panalangin. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Medyo malaki yung ating hakbang pabalik. Amen. 1 Chronicles chapter 4 verse 9, sabi dito, And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, Because I have bare him with sorrow. 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thy hand might be with me, and thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa Kanya pong mga banal na salita. Tayo mananalangin sa ating mga puso, ating yuko. Amang banal na may-ari sa aming buhay, Ikaw, O Diyos, na may-ari at tagapagsakdal ng aming pananampalataya. Patuloy kami na narito, Lord, sa umagang ito na lumalapit na may buong pagpapakumbaba, buong pagpapasakop, na anuman ang parangal, Panginoon, na pinakamainam na aming gawin, aming sabihin, ay maibigay namin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Pagkat, Lord, karapat-dapat ka sa lahat ng parangal, sa lahat ng uri, Lord, ng pagdakila at pagtaas, Panginoon, ng iyong pangalan sa aming buhay. Pagkat tunay na napakabuti mo, patuloy ka, O Diyos, na gumagawa sa amin. At patuloy ka, Lord, na nagmamahal, umiibig, tinatanggap kami, Panginoon. Patuloy na nilalampasan ang aming kahinaan at inuuna mo, Lord, ang aming mga pangangailangan. Kaya maraming salamat, O Diyos. Purihin ka sa walang hanggan. Lord, as we humble ourselves, Lord, ano man ang aming mga pagkukulang, ano man ang aming mga kamalian, faults, mistakes, and shortcomings, Lord, bagamat higit ang pag-ibig mo, patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, na Ikaw ang Diyos, Lord, na patuloy na sumisiyasat sa aming puso, sa aming buhay. At bago pa kami, Panginoon, harap sa iyong mga salita, nais namin, Lord, na maging karapat-dapat. At walang paraan para maging karapat-dapat kami maliban, Panginoon, na kung kami lalapit na may pananampalataya. Dala, Panginoon, ang hain, ang handog, ang dugo, Panginoon, ng iyong bugtong na anak. Ay, Lord, hindi kami magiging karapat-dapat. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig sa amin. Aming inaamin, Panginoon, na kami ang mali at ang salita mo, O Diyos, ang siyang tama. Ikaw ang matanyag, Ikaw ang maitaas, Panginoon. At maibaba kami kung paanong si Juan Bautista ay nagsabi, Panginoon, na Ikaw ang mataas at siya'y maibaba. Gayon din ang aming panalangin sa umagang ito, Panginoon. Kami mailagay sa paanan mo at patuloy lamang, Panginoon, na sumamba, pumuri, ibigay ang pinakamataas na parangal. Ano man ang laman ng aming puso na hindi mabigas ng aming mga labi, Lord, kaya mong paglakip-lakipin ito, Panginoon. At bayaan mo, O Diyos, na maging mabangong sabyo sa iyo, Lord, ang aming hibig, ang aming panalangin. Pagkat
At gaya ng aming binasang scripture, Lord, na si Jabez, nanalangin siya sa iyo, Panginoon, at tinugon mo siya, Ama. Kaya dalangin ko sa umagang ito, habang kami na nalalangin at bago ibigay, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord, siyasatin mo ang puso ng iyong mga anak. At kung may mga panalangin sila, Panginoon, Lord, dinggin mo po, Panginoon, pagpalain sila. At buksan mo, Lord, ang daraanan ng iyong mga salita. Sa anumang paraan, Panginoon, ay bayaan mong mayasik ang binhi, Panginoon. Ito'y mamukadkad, ito'y mamunga, ito'y lumago, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak, lalo na sa humihingi, Panginoon, ng nagtulong sa iyo, Ama. Bigyan mo kami ng buhay. Buhayin mo kami, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Bukawin mo ang aming puso. Ibalik mo kami, Lord, sa pananampalataya. Ibalik mo ang aming puso sa pag-ibig sa iyo. Puspusin mo kami, Lord, ng iyong mga salita. Huwag mong bayaan na may lalabas, Lord, sa dakong ito, Lord, na hindi po pinagpala sa umagang ito. Abutin mo sila ayon sa kanilang pananampalataya. At anumang gawa ng kawin sa aming paligid, tinatalian ko to sa pangalan ng Panginoong Yesus. At bayaan mo ang iyong mga anak, Panginoon, ay makasamba, Lord, sa iyo sa umagang ito. Tagubili namin ang lahat na may pananampalataya at niniwala kami, Panginoon, ay kay Papa rito pagkat tunay ang pangako mo nang sabi mo 2 o 3 na nagkatipon, lagi kang paroroon sa aming kalagitnaan. Kaya lahat ng ito, tinataas namin sa iyo at ito'y binabalik namin na may papurit pasalamat sa iyong dakilang matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Malayo na tayo makaupo, mga kapatid. Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Once again, ay mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon sa mga nagdaang araw, sa bawat patotoo, bawat awit, tunay na mabuti siya, hindi siya nagbabago, sa bawat karamdamang pinagagaling, mga kapatid, ay tunay na karapat-dapat siya sa lahat ng parangal at pasasalamat. Pagkat sabi ko nga, pag merong mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, mga kapatid, signature ng ating Panginoon, siyang may gawa niyan. Mga bagay na hindi kayang patunayan, ideklara ng 5 pandaman natin, ang Panginoon ang siyang may gawa niyan, mga kapatid, ayon sa ating pananampalataya. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, muli ay dadako ako, mga kapatid, muli sa series natin sa prayer. Amen. At naka-4 na Sunday na tayo patungkol sa pananalangin. Yung una, the right kind of prayer. Tapos yung the prayer does the work. 2 part yan. At sa umagang ito, mga kapatid, nais kong mangusap sa Lord Teach Us to Pray, part 4. At may subtitle na ito na The Prayer of Jabez, mga kapatid. The Prayer of Jabez, mga kapatid. So, ang scripture na ito ay hindi madalas, mga kapatid, na marinig sa mga mananampalataya. Maliban siyempre kung bumababad tayo, mga kapatid, doon po sa Old Testament at sa First Chronicles, mga kapatid, no? Si Jabez, mga kapatid, ay nasa panahon niya ng transition na matapos, mga kapatid, yung pong leadership doon sa Judges, at ito'y patungo na, mga kapatid, doon po sa panahon na sila'y magkakaroon na ng hari sa pamamagitan, mga kapatid, ni King Saul. Amen. So, nandun sila sa panahon ng transition na ini-establish pa lang ang mga Israelita sa mga panahon na yan, dahil alam naman natin, bago ang Judges, mga kapatid, ay nasa pamamahala yan, mga kapatid, ni Joshua at ni Moses, mga kapatid. Galing sila sa Egypt, mga kapatid. So, nais kong balikan, mga kapatid, yung scripture na binasa natin kanina, 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10, mga kapatid. So, Jabez. Sabi dito, sa 9, hindi na ako magpapakatagal pa. Sabi dito, and Jabez was more honorable than his brethren. Kasi yung chapter 1, tsaka hanggang 3, mga kapatid,
ay mababasa nyo puro lineage yan. Si anak, si ganito, na anak ni ganito, ni anak ni ganyan. So lineage yan. Pero pagdating dun sa chapter 4 mga kapatid, ay merong isiningit na patotoo ang scripture nang sabi ay si Jabez daw mga kapatid ay bantog kaysa sa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak kong may kahirapan siya. So, alam naman natin yan, na ituro sa atin dito sa message mga kapatid, na ang bawat pangalan ay merong ibig sabihin at meron itong kalikasan mga kapatid na marahil ay maaring makaapekto doon sa pagkatao ng taong tinatawag natin. Di ba? Kahit nga, sabi mo yung mga hayop di ba? Pag pinangalanan mo yan, mga kapatid, automatic, magiging signature na yun, natawag mo sa kanya. At meron niyang katangian mga kapatid, kaya nga pagka nagbabasa rin tayo ng message, makikita natin, may mga names na sabi ng prophet, dapat pinapalitan na natin. Kaya nakita rin natin ang mystery dyan, bakit merong changing of names mga kapatid sa Biblia, dahil nga ang bawat pangalan ay meron po yung kahulugan mga kapatid. Diba? Ang binago, si Abram to Abraham, si Sarai to Sarah mga kapatid, at marami pang mga pinalitan ng pangalan mga kapatid. At isa sa mga pangalan na pag-aaralan natin mga kapatid ay yung pangalang Jabez. Diba? Alam mo yung pangalang Jabez, ang ibig sabihin niyan ay pain. Ang ibig sabihin niyan ay sorrow mga kapatid. Na kung saan sa panahon mga kapatid na pinanganak siya, ay hindi maganda ang kalagayan ng Israel niyan na nag-i-establish. At alam nyo, yung mga babae sa Israel noon, mga kapatid, pagka nagluluwal sila mga kapatid ng kanilang anak, sila'y nagpapangalan ayon sa kanilang inspirasyon. Kaya nga kung maalala ninyo mga kapatid, yung pong 12 tribes of Israel mga kapatid, ay sila'y pinangalanan ayon sa kanyang inspiration na ibinigay mga kapatid ng Panginoon doon sa mga nanay na yun. At bawat pangalan ay naglagay sa kanila mga kapatid ng bahagi nila mga kapatid doon po sa Kanaan o Promised Land. Di ba? Sabi, doon sa panahon ni Moses pa lang mga kapatid, ang sabi meron na silang inheritance. At bawat tribe, meron silang kanya-kanyang posisyon mga kapatid at lupa. Pero alam natin, hindi nakatawid itong si Moses. At sino nakatawid mga kapatid? Si Joshua. At sabi, by inspiration, walang binilin si Moses kung ano yung mga eksaktong lugar nila. Pero ang sabi, by inspiration ay naiposisyon ni Joshua ang bawat lupa o inheritance mga kapatid nitong mga Israelita mga kapatid according dun sa kanilang mga pangalan. So pagdating sa 10 mga kapatid, may kita ninyo na si Jabez mga kapatid ay tumawag sa ating Panginoon. Amen. So hindi madali mga kapatid kapag ang pangalan mo ay siguro wala namang may pangalan na Jabez sa atin, no? Napaka-unique ng pangalan na ito. Pero ibig kong sabihin dito mga kapatid, yung pong Jabez ay nangangahulugan mga kapatid ng pain or sorrow. Diba? Isipin mo, parang kung titingnan mo, napakasaklap isipin na ang pangalan mo ay laging magpapaalala sa isang kahirapan, sa isang kalungkutan, mga kapatid. At pwede ko rin sabihin, mga kapatid, marahil hindi man ganito eksakto ang ating pangalan, pero marahil meron tayong mga pagkakataon na maituturing natin na parang tayo si Jabez, na parang merong pain sa atin, na kumbaga meron tayong mga experiences na tayo bilang tayo at kilala natin ang ating sarili, merong kurot, merong kalumbayan at isang bagay mga kapatid na hindi natin matanggap sa ating sarili na marahil na experience natin. Amen. At kung tayo ay ilalagay doon sa sapatos nito ni Jabez mga kapatid, ay parang nakakalungkot mga kapatid na mamuhay na ganun ang kalagayan mo. Diba? Diba? Magkakapatid kayo tapos ikaw ang pangalan mo Jabez, pag tinatawag ka ng nanay mo, naalala niya yung kahirapang dinanas niya noong iniluluwal ka niya mga kapatid. Diba? Actually, hindi lamang yan patungkol mga kapatid dun sa paraan kung paano siya iniluwal, kundi yung pong kalagayan ng kanilang lugar noon mga kapatid, ang nagbigay ng inspirasyon dun sa nanay upang pangalan niyang Jabez mga kapatid, yung kanyang anak. At kapag siguro sila magkakapatid at magkakasama, tapos pagka tinawag yung pangalan niya, sasabihin siguro ng iba mga kapatid, ikaw wala ka nang ginawa kundi magbigay ng kahirapan sa amin, ikaw ang pinaka-alaalan ng kahirapan, alaala ng kalumbayan sa amin, dahil yun nga yung kanyang pangalan.
Pero mga kapatid, makikita natin dito sa series natin ng Lord Teach Us to Pray. Alam niyo bang ang panalangin ni Jabez ang isa sa mga makapangyarihang panalangin at pinakamainam na panalangin, mga kapatid, na naihusal, mga kapatid, ng tao dito sa lupa. Diba, marahil naririnig natin yung panalangin ni Hannah, panalangin ni Joshua nung patigilin niya yung araw sa panahon ng kanilang pakikibaka. Si Hannah na talagang marubdob ang panalangin sa ating Panginoon para magkaroon ng anak. Yung panalangin ni Elijah, yung pinag-usapan natin last Sunday, na 3.5 years ay nanalangin siya para hindi umulan ayon sa kanyang propesiya. Pero hindi common, mga kapatid, itong panalangin, mga kapatid, ni Jabez. Nang sabi, mga kapatid, kung babasahin natin, sabi, "And Jabez called on God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thy hand might be with me, and thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me." Diba? Isipin nyo, meron siyang 4 na binanggit dito, mga kapatid, sa kanyang panalangin. Sabi ay, dumalangin siya sa Diyos ng Israel na nagsasabi, "Oh, ako naway iyong pagpalain, palakihin mo ang aking hangganan, at ang iyong kamay ay sumaakin, at ingatan mo ako sa kasamaan, na huwag akong maghirap." Diba? Una, himayin natin ang kanyang panalangin, mga kapatid. At sabi, tumawag siya sa God of Israel. Diba? Alam natin, hindi pa reveal ang pangalan ng Panginoon dyan as the Lord Jesus Christ, mga kapatid, dahil tumatakbo pa ang panahon na sila'y nasa Old Testament pa. So, laging binabanggit lang dyan, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Israel. At pag sinabi mong God of Israel, mga kapatid, si Jabez, bagamat siya ay Jabez, mga kapatid, ay siya ay bahagi pa rin ng covenant ng ating Panginoon. Diba? Isipin mo, kahit na gano'n ang kanyang kalagayan, mga kapatid, na siya'y nasa kahirapan o kaya nasa kalumbayan, mga kapatid, ay bahagi pa rin siya, mga kapatid, ng tipan ng ating Panginoon. Kung paano ng isang mananampalataya rin ay pwede nating sabihin, kahit ano pa ang sirkumstansya o kalagayan ng isang mananampalataya sa ating Panginoon, siya'y kabahagi pa rin ng kubinante ng ating Panginoon sa Kanya. Nang sabi dun, mga kapatid, ay tumawag siya. Nang sabi, sabi niya dito ay, "O ako, naway iyong pagpalain." Pero yung sa English, maganda yung pagkakasabi, "That thou wouldest bless me indeed." Ang ibig sabihin yan sa Tagalog, sa ibang salin, na ako'y pagpalain mong tunay. Diba? Kasi pag pinag-usapan natin ang blessing, mga kapatid, sa mas mababaw na paraan, mga kapatid, pag sinabi natin blessing, iniisip agad natin material blessing. Diba? Na maaari merong salaping dumating, o kaya naman merong isang bagay na pabor sa atin na matagal nating inaasam na dumating sa atin, ang tawag agad natin, uy, may blessing. Pero sabi ng scripture, nanalangin si Jabez, mga kapatid, na siya'y tunay na pagpalain ng ating Panginoon. So marahil pwede ko rin sabihin, merong pagpapala, nakala natin pagpapala, pero hindi ito tunay na pagpapala. At ang panalangin ni Jabez, mga kapatid, ay isang marubdob na panalangin upang hingin ang totoong pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Parang ganito. Si Jacob, maalala ninyo, mga kapatid, nung siya'y nagkaroon ng trouble, di ba? Naalala niyo yung kwento na yan? Na siya'y nakipagbuno sa isang anghel, mga kapatid, pero alam natin, ang Diyos yun, mga kapatid. Saan yun ng isang anghel? Anong hinihingi niya doon sa anghel? Yung sabi niya, "Hindi kita bibitawan hanggat ako'y pagpalain mo." Pagkat ito lagi ang hinihiling, mga kapatid, ng mga Israelita, pagkat ang pagpapala, mga kapatid, ay katumbas ng basbas. Diba? Na pagbibigay, mga kapatid, ng isang pabor na ang kamay ng Panginoon ay nandoon sa tao ngayon. At maraming laman, mga kapatid, yung tinatawag na blessing, mga kapatid, na tunay na ang Diyos talaga, mga kapatid, is the blesser of the blessing. Siya lang ang tunay talaga na tagapagpala, mga kapatid. At siya lang ang tunay na makapagdideklara kung ang natanggap mo sa buhay na ito ay isang pagpapala o hindi. Diba? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, sa paraan ng pananalangin, ang sabi doon ay, itong ating pagkakatiwala, na kung ano man ang ating hilingin, ayon sa kanyang kalooban, ay tayo'y didinggin niya.
Dahil tayo'y humingi ng tamang bagay na ayon mga kapatid sa kalooban ng Diyos. Dahil unang-una, hindi tayo pagpapalain ng ating Panginoon o babasbasan ng ating Panginoon kung hindi tama yung ating puso o hindi tayo nakaposisyon sa Kanyang salita. Diba? Pastor, may mga blessing naman na dumating sa akin kahit wala ko sa kalooban ng ating Panginoon. Marahil permissible ng ating Panginoon. O marahil pwede nating ituring mas nauna talaga yung blessing ngayon mga kapatid bago ka nakalabas sa kalooban ng ating Panginoon. Na marahil mga kapatid, reward niya sa iyo yan, pero dahil kung minsan ang tao mga kapatid, pagka nakakaramdam sila na ang Panginoon ay pinagpapala sila mga kapatid, ang nangyayari talaga bilang tao mga kapatid, nakakalimot sila sa Diyos. Nang sabi mga kapatid, dito ay pagpalain mo ako, sabi kasi sa English, iba ako naway iyong pagpalain. Nakita niyo mga kapatid yung pagkakasabi? Merong daing sa unahan, merong bigat yung kanyang pagkakasabi, na nawa ako ay pagpalain mong tunay, mga kapatid. Dahil unang-una, sa Book of Genesis mga kapatid, nais kong tumawid muna ng ibang scripture mga kapatid. Genesis chapter 22. Kung makikita niyo dyan, Genesis chapter 22 verse 16. Ano itong picture na to? Sabi niya, and said, by myself I have sworn, saith the Lord, for thou hast done this thing, and hast not thou withheld thy son, thy only son. Ano itong picture na to? Hindi ba't ito'y si Abraham, tsaka si Isaac mga kapatid na nandoon sa bundok, na ito yung final testing ng ating Panginoon, mga kapatid, sa Kanya, patungkol sa Kanyang pananampalataya. Balikan natin yung kwento. Si Abraham, mga kapatid, ay matanda na, wala nang kakayahang magkaroon ng anak, pero binigyan siya ng pangako ng Diyos. At ang sabi doon mga kapatid, ay sa pamamagitan niya, ay magiging kasing dami ng kanyang mga lahi, ng kanyang bini, yung dagat, yung mga buhangin sa lupa, mga bituin sa langit. At napaka-imposible mga kapatid na siya'y magkaroon ng anak. Pero hindi pwedeng baliin ng Diyos yung kanyang pangako, yung kanyang tipan kay Abraham. Kaya ang Diyos mismo mga kapatid ang gumawa ng paraan din upang ang pangakong ito'y mapagtibay sa kanya. At ang sabi doon, dumating na yung panahon mga kapatid na ibinigay sa kanya. Ang sabi ng message, Abraham mga kapatid ay he was not fully blessed until he fully obeyed God. Kasi di ba, dami niyang pagkakamali dyan Kaya nga lagi ko sinasabi dito, kahit pasabihin mo, pinili ka ng ating Panginoon, huwag mong isipin mga kapatid, dahil pinili ka ng ating Panginoon, ay hindi ka na magkakamali. Hindi ka na magkakaroon ng mga pagkukulang. Kasi nung tinawag ng Panginoon si Abraham, marami pang sablay si Abraham. Nasabi ng Panginoon, Abraham, huwag kang bababa ng Egypt, bumaba na Egypt. Di ba? Tapos sabi ng Panginoon, nung pagbaba niya sa Egypt, nung nakita nila yung hari doon, ang sabi niya, yung kanyang asawa mga kapatid, dahil takot niya sa buhay niya mga kapatid na mamatay siya, sabi niya kapatid niya si Sarah. Pero nakita niyo sa kwento mga kapatid, bandang huli, ang inonor ng Panginoon, si Abraham pa rin. Dahil sabi, mapalad ang tao, mga kapatid, na pinili ng Diyos, na hindi ibibilang sa kanyang anumang pagkakasala. Pagkat mga kapatid, merong programang ating Panginoon na gusto niyang ganapin mga kapatid dun sa buhay ni Abraham. Kaya lagi yung sinasabi dito, kahit gaano kaganda ang pagtuturo ng mensahe ito, kahit gaano ito kaluwalhati, aminin natin talagang kailangan natin dumaan dun sa proseso. Kaya sinasabi ko, ang daming mga Kristiyano mga kapatid na nagpasimulang malakas sa umpisa at hindi mo na sila masumpungan. Marami nagpasimula na parang nasunod nila ang buong katuruan o mensaheng ito, pero sila'y nandoon sa dulo na susulok at nangihina. Dahil marahil mga kapatid, nandun sila sa paraan mga kapatid na sinunod nila ito sa sarili nilang lakas. Kung kaya mga kapatid, itinuturo ko muli mga kapatid yung mga pinaka-basic na bagay upang mas maging malinaw sa atin yung paraan ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Na ito'y hindi sa paraan ng pagiging legalista na dahil kailangan mo lang masunod kasi hiningi ni pastor, sinabi ni pastor, pangangaral ko, hindi. Ang nais kong mangyari dito, tayo'y mabuksan. Yung ika-6 na pandama ninyo, mga kapatid, na hindi kayang maunawaan ng 5 pandama, yung pong mga bagay na makalangit, nauunawaan ng ika-6. Sabi ko nga, pagka nagsisimulang ideklara
ng 5 pandama natin na walang Diyos, walang pag-asa. Bumaling ka dun sa ika-6 na pandama, mga kapatid, kasi hindi ito maaring magsinungaling. Dahil yun ay galing sa ating Panginoon. Ano ba yung ika-6 na pandama na sinasabi mo? Pananampalataya sa ating Panginoon. At ang sabi, mga kapatid, dumating yung final testing, mga kapatid, dito kay Abraham, kung ibibigay niya ba si Isaac. Kasi si Isaac ang pinaka-ebidensya na siya nga ay, mga kapatid, magiging ama ng lahat ng nasyon. Amen. Pero sa uling bahagi, mga kapatid, ay hiningi ng Panginoon si Isaac. Diba? Kung ikaw wala kang pananampalataya, mga kapatid, kukusyonin mo yung programa ng ating Panginoon. Pero ang sabi dun, mga kapatid, sumunod pa rin itong si Abraham. Alam mo ba siya sumunod? May pananampalataya sa ating Panginoon. Na ang thinking niya, habang naglalakad sila, mga kapatid, kung ibibilang ng Diyos ni Jehovah si Isaac sa mga patay, ay kaya pa rin ibilang ng Panginoon si Isaac sa mga bubuhayin niya. Diba? Kaya pagdating dun sa 16, mga kapatid, sabi dun ay sinabi niya, sa aking sarili ay sumumpa ako at ang Panginoon, sabi ng pang-anang ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak at ang iyong bugtong na anak. Anong sabi? Na sa pagpapala ay pagpapalain kita. Nakita mo yun? Pagpapala na, pagpapalain ka pa. Ito yung katumbas, mga kapatid, na truly a blessing indeed. A blessing indeed, mga kapatid. Nang sabi ay, sa pagpapala ay pagpapalain kita, at pagpaparami ay pararamihin kong iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi, mga kapatid, ito ay singular. Ng iyong binhi, ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At sabi dito, at pagpapalain sa iyong binhi, singular ulit, mga kapatid, ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinusunod mo ang aking tinig. Diba? So, sinunod niya yung tinig ng ating Panginoon. Sabi niya, ibigay mo si Isaac. Kaya sabi niya, sa pagpapala ay pagpapalain kita. So, ibig sabihin lamang nito, mga kapatid, talagang merong tunay na pagpapala. Diba? At makikita natin, mga kapatid, yung binhi dyan, wala namang ibang tinutukoy yan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Kristo. Nang sabi, Galatians chapter 3, verse 16, ngayon kay Abraham nga ay sinabi ang pangako, at sa kanyang binhi, yung sinasabi kanina, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi, na gaya ng baga sa marami, kundi gaya ng iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Amen. Ephesians, mga kapatid, chapter 1, verse 3. Sabi, blessed be the Father and blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So ito'y nasa salita, nasa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ang sabi doon ay, itong si Jabez, mga kapatid, ay nagsabi ay, pagpalain mo ako. Diba? Isipin natin, ano ba talaga yung totoong blessing, pastor? Ibig mo bang sabihin? Alam mo, totoong talagang pagpapala, mga kapatid, ay yung nagagawa mong makalakad sa salita ng ating Panginoon. Diba? Yung sinasabi natin, mga kapatid, na mga material, mga kapatid, na blessing, ito'y mga pawang dagdag na lang ng ating Panginoon. Pero mismo ang mensahe, mga kapatid, nagsabi din naman, mga kapatid, na hindi ibig sabihin na dahil mas marami tayong mga tinatangkilik ay pagpapala na ito. Sometimes it's other way around. Ibig sabihin, kung merong isang bagay, mga kapatid, na ikaw ay nag-increase dito, mga kapatid, marahil sabihin natin ay guminhawa ka sa bahaging ito, pero wala ka naman sa kalooban ng ating Panginoon, ay hindi natin matatawagin, mga kapatid, na blessing. Kaya itong si Jabez, mga kapatid, tama yung kanyang panalangin sa ating Panginoon na siya ay pagpalaing tunay. Kasi, mga kapatid, ang panahong ito ay mapangdaya. Na nakagaya nito ni Jabez, mga kapatid, na ang kanyang kalagayan ay nandun sa kahirapan, siya'y larawan, siya'y pagpapaalala, mga kapatid, ng kahirapan at ng tawag dito ay kalumbayan. Pero alam, mga kapatid, sa kabila nun, ay hindi niya itinuring, mga kapatid, na yung pangalan na yun ay manatiling hanggang doon na lamang. Diba, naalala yung last Sunday, sabi ko, nais ng Diyos
na humiling tayo, manalangin tayo, upang ang saro ng kagalakan natin ay mapuno. Nais ko rin mga kapatid na baliin yung kaisipan na iniisip ng iba na siguro hanggang dito lang talaga ako, pastor. Ang gusto ng Diyos mga kapatid, pagpalain ka. Yan ang layo ng ating Panginoon. Pero kailangan nating ma-identify kung anong ibig sabihin talaga ng tunay na pagpapala mga kapatid. Pangalawa, sabi niya dyan mga kapatid, amen, ay pagpalain at palakihin ang aking hangganan. Diba? Yung hangganan dyan mga kapatid, yung coast o yung border, kasi sabi ko nga kanina, meron silang pagkabahabahagi ng kanilang mga lupa dyan. At naalala ninyo, nung pinapaalis na ng ating Panginoon, yung 5 lahi doon, yung Jebusites, Hivites, Hittites, ay hindi nila napaalis lahat. Kaya sabi doon mga kapatid, konti lang yung portion mga kapatid, na sabihin natin ay konti lang yung bahagi ng lupa na tinatamasa nila mga kapatid, na dapat buo yun eh. Diba? Kasi mga kapatid, sa buhay ng mga Israelita mga kapatid, pinaalis ng ating Panginoon yung mga bahagi na yun na nakatira doon. Parang ganito, sa buhay ng isang mananampalataya mga kapatid, merong pangako ang Diyos. Meron siyang piniling lupang pangako mga kapatid. At dun sa lupang pangako na yun mga kapatid, may mga nakatira doon na dapat hindi po nakatira doon. Na hindi fully may experience mga kapatid yung pong full blessing or joy ng blessing mga kapatid, hanggat hindi nila mapaalis mga kapatid yung pong mga nakatira doon. Kaya sabi ng ating Panginoon, alisin niyo yung mga nakatira dyan dahil yung pangako ay hindi para sa kanila, kundi para sa inyo. Alam niyo mga kapatid, maraming gustong ibigay ng ating Panginoon sa isang mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya lang mga kapatid, hindi natin fully ma-enjoy mga kapatid yung pong blessing na yun mga kapatid, kasi baka marahil meron pa tayong mga bahagi mga kapatid na katumbas mga kapatid ng kanilang kalagayan na merong pinapaalis ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Diba? Maging totoo tayo sa ating sarili. Diba? Maging totoo tayo sa ating kalagayan mga kapatid bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. Na ang buhay natin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon ay hindi puros pagtatagumpay. Kundi mga kapatid, nandun tayo sa bahagi mga kapatid na nandun tayo sa pakikibaka, nandun tayo sa panahon mga kapatid, nakakaranas tayo ng pagod, nakakaranas tayo ng mga kalagayan mga kapatid na masasabi natin na medyo mahirap, medyo hindi konbinyente para sa atin. Pero ang Diyos mga kapatid, meron siyang magandang plano sa bawat mananampalataya. Huwag mong isipin na ang Diyos ay kaya mo siyang limitahan, na ito'y hanggang dito ka na lamang. Pastor, sinasabi mo ba na yung mga dapat naming hilingin sa ating Panginoon na nais namin ay hilingin namin? Yes. Ang nagiging guide lang natin dito, dapat ay maging ayon lang sa kalooban ng ating Panginoon. Diba, minsan isip natin, dapat yung buhay natin, hanggang dito lang. Huwag tayong magtamasa ng sobra-sobra. Mga kapatid, unang-una, yung purpose ng paghingi mo sa ating Panginoon, sabi ko nga last time, kailangan ini-establish mo yan, bakit mo yan hinihingi. Diba? Na yan ay lagi merong paglalagakan dun sa ilalim ng programa ng ating Panginoon. So, hindi ito pagsasabi mga kapatid na dapat yung buhay natin nandun lang sa bahagi ng paghihikahos. Yung buhay natin nandun lang sa panahon ng kalumbayan. Kasi itong si Jabez mga kapatid ay hindi siya pumayag na yung kanyang pangalan na mistulang kalagayan niya mga kapatid ay manatili pong ganoon. Dahil siya'y bahagi mga kapatid ng kobenante ng bayan ng Israel. Bagamat ganun ang kanyang pangalan mga kapatid, ngunit mga kapatid, makikita niyo sa kanyang panalangin, bakit tinugon ng Panginoon? Amen. Kasi mga kapatid, tama yung pag-iisip nito ni Jabez at tama yung mga bagay na hiniling niya sa ating Panginoon. Amen. Sabi ko nga, hindi lamang tayo humihiling na i-bless tayo ng ating Panginoon, i-bless tayo ng ating Panginoon. Amen. Ang hilingin mo yung tamang pagpapala mga kapatid sa ating Panginoon. Amen.
Dahil mga kapatid, meron pong ibig sabihin yung paghingi ni Jabez, mga kapatid, dun sa hinihiling niya sa ating Panginoon. Di ba, maaari sabihin natin, kulong lang ako dito sa gantong kalagayan, pastor Siguro hanggang dito lang ako. Di ba minsan may mga mananampalataya naglilingkod sa ating Panginoon, nagpasimula, punong-puno ng kagalangan sa ating Panginoon. Pero dahil parang hindi nila fully, mga kapatid, na ma-enjoy yung buong blessing ng ating Panginoon, ay parang tumitigil sila, mga kapatid, sa kanilang panalangin dahil pakiramdam nila hanggang doon na lang. Pero alam, mga kapatid, kung tayo'y tunay na mananampalataya sa ating Panginoon, kung paanong si Abraham ay pinagpala ng ating Panginoon, pagpapalain din yung kanyang mga espiritual na binhi, at walang iba yan, mga kapatid, kundi yung mga mananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Diba, nakita niyo, mga kapatid, si Jabez, sabi niya, pagpalain mo kung tunay. Pangalawang sabi niya ay, palawakin mo yung aking hangganan. Amen. Kasi nga, meron lang silang saktong lupa, dahil meron pang ibang naninirahan dun, mga kapatid. Pero ito, mga kapatid, ay dapat sa kanila. At si Jabez ay nananalangin, mga kapatid, na palawakin yung kanyang hangganan, yung kanyang border. Anong ibig mo sabihin dyan, pastor? Marahil ganito yan. Maraming pangako ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya. Huwag mong ikulong ang sarili mo dito sa bahagi lang na ito, mga kapatid, na ito lang yung para sa'yo. Ang sabi nga, ask big things sa ating Panginoon. Minsan may mga ganito, naglilingkod naman ako, pero parang medyo hirap. Pastor, parang hindi mapasok na blessing. Hilingin mo sa ating Panginoon, iusog niya pa yung mga hangganan dun sa buhay mo. Dahil nais ng Diyos, mga kapatid, i-conquer mo, mga kapatid, yung lupa na yun. Dahil ang lupa na yun ay ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Di ba hindi tayo, alam mo yun, di ba, pastor, dapat humble lang. Yung humility, mga kapatid, yan ay sa condition ng heart. Pero patungkol sa mga bahagi na ibinigay na ng Panginoon sa atin, dapat kinukuha natin yan. Dapat patuloy nating iniluluhod yan, hinihingi sa ating Panginoon hanggang sa ibigay natin. For example, ikaw mananampalataya, yung kalagayan mo ay parang kabaliktaran ng isang mananampalataya. Hingin mo sa ating Panginoon, Lord, enlarge my borders. Palawakin mo yung aking hangganan. Hindi pwedeng lumalakad lang ako sa mga ganitong bahagi ng Scripture. Bayaan mong matupad sa akin yung iba pang bahagi ng salita ng Panginoon. Amen. Dahil ikaw ay binigyan ng ating Panginoon ng isang lupang pangako. Ikaw, huwag mo isipin, di kasi, pastor, marami akong pagkukulang sa Lord, marami akong pagkakamali. Si Jabez nga, mga kapatid, ng kanyang pangalan ay simbolo, mga kapatid, ng kalumbayan. Di ba minsan dumarating sa atin yan, mga kapatid? Minsan nagsa-self-pity tayo dun sa gilid. Pero mga kapatid, ito pong panalangin ni Jabez, mga kapatid, nalugod ang Panginoon sa kanya. Amen. Bakit, pastor? Kasi nanalangin ng may pananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa, yung kanyang hinihiling dyan, mga kapatid, para mapaalis din yung mga hindi dapat nakatira doon. Sa lugar na yan, mga kapatid. Diba? Sabi dito, amen, tayo ba ay minsang na-trap sa isang napakahirap na sitwasyon, mga kapatid? Na para bang meron tayong buhay, mga kapatid, na parang puro limitasyon at puro paghihirap lamang. Amen. Ang sabi dyan, mga kapatid, na minsan ba napapaisip tayo na posible kaya, pastor, na mabago yung ganitong kalagayan ko sa isang simpleng gawa ng simple act of faith? Yes. Kasi yung ginawa ni Jabez, mga kapatid, una, nanalangin sa Panginoon. At ang sabi dun, mga kapatid, hindi niya tiningnan yung kanyang kalagayan o yung kanyang pangalan, mga kapatid, as Jabez, kundi kanyang inilapit sa ating Panginoon. Diba ang pananalangin, dalawa, sabi ko, ito'y supplication or petition. At sa panahon na ito, mga kapatid, petition ito, mga kapatid, yung hinihingi ni Jabez. Na marahil meron siyang experience, nabubuli siya doon sa kanyang pangalan. Meron siyang mga experiences bilang isang mananampalataya na nagkakaroon ng question sa puso niya, kung naglilingkod ako, bakit dumaranas ako ng mga ganito? Pero tama ang pananampalataya, mga kapatid, ni Jabez, na hingin ang mga bagay sa ating Panginoon. Amen. Una, mga kapatid, sabi niya ay, di ba, sa unang buhay niya, mga kapatid, ay makikita natin dito, dala-dala niya yung burden na yun, na siya si Jabez. At ang sabi, yung pangalan na yun, mga kapatid, ay maaring sa iba ay isang ordinaryong pangalan lang. Pero ang totoo, mga kapatid, ito'y may bit-bit na isang mabigat na
bagay, mga kapatid, sa kanyang buhay. Amen. At ang sabi doon ay, ito yung istorya, mga kapatid, ng pain and suffering. Alam mo, ang Panginoon, ayaw niya, mga kapatid, na magkaroon ka ng pain and suffering. Sadyang nandoon lang tayo, mga kapatid, sa kalagayan na tayo nailagay sa flesh, na kung saan, mga kapatid, ang flesh kasi na-curse yan, di ba, sa Genesis. Pero, mga kapatid, dapat tama, mga kapatid, ang ating pag-iisip bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. At huwag nating isipin na puros hanggang na lamang tayo. Puro parang nandun na lang tayo na parang sa bahagi, mga kapatid, na parang lagi tayong nandun sa sulok lamang, na mag-isa, nalulumbay, na parang walang Diyos, walang Kristo. Isa sinusukat natin, mga kapatid, yung ating buhay, at i-compare natin dun sa uri ng ating paglilingkod, at dun tayo na-frustrate. Pero pagdating dito kay Jabez, mga kapatid, nang sabi ay, dahil yung kanyang pangalan ay simbolo, mga kapatid, ng shadow of sorrow, diba? Isipin mo, napakahirap ng mga kapatid. Sa buong buhay mo, imposible, mga kapatid, na hindi ka binubuling yan. Diba? Ng kapwa Israelita, marahil magulang mo, nanay mo, mga kapatid, pero dapat hindi ka huminto doon. Diba? Parang ganito rin yan. Pastor, bago ako naging Kristiyano, kasi marami akong mga traumatic experience. Para rin ako si Jabez. Pero, mga kapatid, huwag kang manatili dyan. Kasi merong pangako ang Panginoon sa bawat mananampalataya, mga kapatid. At kailangan natin ito, mga kapatid, hingin sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga wala kayo ng mga bagay na nais ninyo dahil kayo hindi humihingi. Ano yung humihingi? Hindi kayo nananalangin. Pastor, humihingi ako, nananalangin ako. Sabi, kayo'y humihingi at hindi ninyo natatanggap dahil ito'y supply at ginugugol ninyo sa inyong pansarili na kalayawan. Amen. Kaya ang sabi doon sa Book of James, mga kapatid, ay dapat humingi tayo, mga kapatid, ng mga tamang bagay sa ating Panginoon according to His will. Kasi, mga kapatid, yung will ng ating Panginoon para sa atin talaga ay para ma-experience din natin yung abundance blessing, mga kapatid, na para sa atin. Ano po, Pastor, ang maaaring pumigil? Yung maaaring pumigil dyan, mga kapatid, unang-una, syempre, yung mga bagay na ipit-ipit natin sa ating puso. Diba? Pastor, kasi sinisikap ko naman, naunawaan yun ng ating Panginoon. Pero, mga kapatid, una mong gawin, mga kapatid, ay magkaroon ka ng pananampalataya o paniniwala sa ating Panginoon, na ang panalangin mo ay merong magagawa upang baguhin ang isang sirkumstansya. Sabi nga, diba, prayer changes things. Kaya nitong baguhin. May sinisip natin, ilang pray na ako, Pastor, kung alam mo lang. Ilang pasa na meron yung mga tuhod ko. Pero, mga kapatid, ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Kahit pa sabihin mo at i-compare mo, mga kapatid, na para bang yun sa'yo, hindi tinugon ng ating Panginoon. Baka mamaya, mga kapatid, mali lang tayo ng paraan ng paglapit sa ating Panginoon. Kaya sabi nga dito, mga kapatid, nais kong baybayin ito. Sabi doon, lumaki siya, mga kapatid, na gano'n ang kanyang kalagayan, reminds of a deep pain of suffering, and he didn't choose, mga kapatid, yung pangalang Jabez, kasi pinangalan lang sa kanya yan. Marami tayong bagay na experience, di ko naman ito pinili, Pastor, dumating lang sa akin. Your young age carried this mark, yung mark ng sorrow, mga kapatid. Each time someone called his name, he was reminded of his mother's endured pain, and this could shape his identity in a dark way. He could have resigned himself, accepting that his life would be nothing more than continuation of pain. Naalala niyo, mga kapatid, yung preaching ng complexes, na meron tayong mga experiences, mga kapatid, nung di pa tayo mananampalataya sa ating Panginoon, na marahil ay naghiwa, nagkaroon ng sugat, ng pilat, mga kapatid, dun sa ating mga spirito. Kaya nga kailangan dumating ang ebanghelyo, mga kapatid, at ang salita ng ating Panginoon para paghilumin yung bahaging iyon. Kasi sabi ko nga, okay naman siya, naglilingkod naman siya, pero ba't parang may umuusbong siyang gawing ganito, may umuusbong siyang ugaling ganito, kasi meron niyang complex yung tao.
Meron siyang traumatic experience na kailangan mahil, mga kapatid, yung pong wounded spirit na yun, mga kapatid, nang sa ganun din, mga kapatid, ay fully mabless din siya ng ating Panginoon. Amen. Hindi niya pinili yung mga traumatic experience na yun. Diba? Kasi alam mo, mga kapatid, iniisip ng iba yun eh, kung ang Diyos mabuti, bakit hinayaan niya yan? Mga kapatid, isipin din natin yung mga taong gumawa sa atin, mga kapatid, meron ding free moral agency. Amen. Meron din silang kalayaang pumili. Kaya lang, mga kapatid, dahil sovereign ng ating Panginoon, gagamitin niya yung circumstansyang yun, mga kapatid, para i-express niya, mga kapatid, yung biyaya doon sa tao. Diba? Parang unfair naman yun. Parang isang malaking drama lang pala ang lahat, pastor. Pero wala tayong pwedeng questionin sa ating Panginoon. Amen. Sabi doon, from early age, mga kapatid, ay sabi dito, amen, more than continuation of pain. He was destined to live in suffering. However, Jabez did not conform to this destiny. Di ba, pwede namang, dahil nga Jabez na siya, parang, sige na, tatanggapin ko na lang, pastor, hanggang dito na lang ako. Pero si Jabez, mga kapatid, siya'y umiyak ng mainam sa ating Panginoon. Diba, minsan inisip natin, alam mo yung prayer, wala nang magagawan kasi yung kalagayan ko, hindi pa rin nababago, nakailang prayer na ako't lahat. Baka mamaya, mali lang tayo ng approach sa ating Panginoon. Sabi niya, hindi niya dinefine, mga kapatid, yung sarili niya na hanggang dun lang. Nang sabi dun, mga kapatid, siya'y gumawa ng isang desisyon, mga kapatid, na gusto niyang merong mabago, mga kapatid, dun sa kanyang buhay. Kaya sabi ko lagi, decision is a great thing. Choice is a great thing. At sa pagpili, sa pagdidesisyon, mga kapatid, napakahalaga ng pananalangin. Diba? May sinisip natin, kasi hindi ko alam, pastor, ba't nagkandaloko-loko yung buhay ko't lahat? Alam mo, dahil din sa maling decision. Diba? Hindi mo pwedeng isisi sa ating Panginoon kasi kung totoong nanalangin ka, bago mo ginawa yan, ididirect ka ng ating Panginoon sa tamang daan. Amen. Kasi sa tao, mga kapatid, akala natin yan na. Di ba sabi, may daan na tila ba sa tao ay mabuti, pero sa dulo niyan ay kapahamakan. Pero ang Diyos, mga kapatid, sabi, siya ang nagtatalaga ng ating mga hakbang. Kung, sabi doon, kung tayo na sa kanyang kalooban. Amen. Kasi hindi niya hayaan, mga kapatid, na mag-slip back yung ating mga paa. Sabi niya doon, kung mahulog man, itong taong matuwid na ito, ay hahawakan siya ng ating Panginoon. Kasi along the way, mga kapatid, kahit naglilingkod tayo sa ating Panginoon, meron at merong mga principalities, may mga spirit, mga evil, mga devil, mga kapatid, na talagang magsisikap din na sirain ang buhay ng isang mananampalataya. Kasi ang gawain lang ni Satanas, mga kapatid, alisin tayo sa presensya ng ating Panginoon. Diba? Kaya sabi dun, mga kapatid, he would pursue a different life, a blessed life, and through this beginning was marked by suffering. Diba? Kahit sabihin mo yung kanyang kalagayan, nagpasimula na nandun sa suffering, pinili niya, mga kapatid, na sabi niya, marahil, hindi man sinabi sa Biblia, marahil ganitong sinabi niya, hindi mananatiling ganito ang aking kalagayan. Kasi ako'y bahagi ng Israel. Ako'y bahagi ng 12 tribo. Ang aming Diyos ay si Jehovah at siya'y may pangako sa amin. Amen. Nang sabi, mga kapatid, naunawaan niya na yung kanyang sirkumstansya ng kanyang kapanganakan ay hindi magdedetermina, mga kapatid, dun po sa kanyang destinasyon. Amen. Diba? Minsan kasi humihinto tayo dun eh. Doon sa mga experience natin na hindi maganda. Minsan din, diba, hindi ka na nga madali magpatawad sa iba. Hirap ka pang magpatawad sa sarili mo. Diba, marami tayong experiences na mali tayo ng mga desisyon. Na kung pwede lang sanang balikan, mga kapatid, hindi natin gagawin yun. Amen. Pero nagawa natin. Amen. Ang biyaya ng Panginoon ay laging bukas, mga kapatid, para sa atin. At kuminsan tayo mismo, hirap na hirap tayong patawarin ang sarili natin. Ano yun? Unbelief. Minsan maunawaan mo. Kasi napofrustrate na eh. Pastor, na ilang ulit kasi ako, nainis na rin talaga yung sarili ko, hindi ko maintindihan. Pero ang tunay na makakaunawa at tanging makapagbabago sa'yo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Diba? Sabi ko, kung hindi madeklara ng 5 pandaman na ito,
na kaya kanyang baguhin, mga kapatid, may ika-6 na pandama na nakakonekta sa ating Panginoon, at siya'y lapitan mo, mga kapatid, at siya'y hingan mo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananalangin at ipagkakaloob niya sa iyo, mga kapatid, kung ano man ang hinihiling mo. Yes, Lord. Diba? Kasi sabi ko dito, hindi po nasa message na talaga, mga kapatid, automatic, talagang straight ka na, hindi ka magkakamali. Pero hindi ko sinasabi dito na lisensya yan. Sadyang dumadaan tayo, mga kapatid, dun po sa tinatawag na proseso. At parang kasi Jabez, dahil lang naranasan mo ito, dahil lang malungkot ka, dahil Jabez ang pangalan mo, ikaw mismo, marahil siguro, hindi mo mapatawad ang sarili mo. Samantalang, ang Panginoon, mga kapatid, ay, ang sabi dun, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Diba? Kasi minsan, kasi pastor, alam mo, kung malalaman mo lang laman ng puso ko, nahiya na kasi ako sa Panginoon eh. Alam mo yung hiya, pride yun eh. Kasi hindi ka pwedeng lumapit sa ating Panginoon na may pride ka. Kailangan talaga ipagpakumbaba mo yan sa ating Panginoon. Amen. Diba? At magawa mo rin, mga kapatid, tanggapin. Talagang vulnerable tayo, mga kapatid. Bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon, mahina talaga tayo. Kaya sabi, apart from me, wala kayong magagawa. Kaya kailangan lagi tayo nakapanatili sa salita ng ating Panginoon. Amen. At ang sabi doon, nakita niya yung kanyang sirkumstansya, pero hindi siya tumigil doon kasi alam niya na ang Diyos ay tagapagbago ng isang sirkumstansya. Diba? Nang sabi, Jabez decided not to define by pain or by pain or sorrow, but be defined by faith in God. Amen. Na mga kapatid, madetermina yung kanyang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, ang Diyos na maaring makapagbabago ng buhay mo no anumang mapait na sirkumstansya sa pasimula, mga kapatid. At itong si Jabez ay isang magandang example, mga kapatid, upang pagkuhanan natin ng inspirasyon na magkaroon din tayo ng courage, mga kapatid, tapang at determinasyon na hanapin ng isang bagay sa ating Panginoon. Diba? Minsan ba naiisip ninyo na bagamat naririto tayo sa message, ay meron pang mas higit na bagay na dapat ay nararanasan natin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon? Kasi isipin mo, nasa tamang turo ka, nasa tamang mensahe ka, pero ba't parang hindi mo fully ma-enjoy yung blessing na nilaan ng ating Panginoon sa iyo? Ibig sabihin, may pumipigil. Kaya kailangan hilingin natin, mga kapatid, sa ating Panginoon na ipaunawa sa atin sa pamamagitan, mga kapatid, ng panalangin na tama, mga kapatid, upang tumugon din ang ating Panginoon. Sabi doon, first step of becoming a man who dared to ask more of God, ang sabi doon ay a choice that would change not only his life, but also the story he would live for generation. Diba? Sabi niya, kahit ano pa man yung kanyang nakaraan o sirkumstansya ng kanyang kapaligiran doon, mga kapatid, meron tayong kapangyarihan na pumili. At ginamit niya ito, mga kapatid, bilang unang hakbang, mga kapatid, at humingi ng isang bagay sa ating Panginoon. Diba? Huwag kayong matakot na humiling ng isang bagay sa ating Panginoon na medyo malaki itong hilingin ko sa ating Panginoon. Diba? Hindi ako tumutukoy lamang sa material blessing, mga kapatid. Yung hilingin mo na ikaw ay baguhin ng ating Panginoon, mga kapatid, sa paraan niya, hindi man niya ibibigay yun. Hindi siya madamot na Diyos. Amen. Siya'y tagapagbigay gantimpala doon sa masigasig na nagsisihanap sa Kanya. Nang sabi ay, sa pamamagitan lang ng pananampalataya mo, malulugod ang ating Panginoon. Nang sabi ay, sa gitna daw, mga kapatid, nung kanyang kalagayan, nilampasan ito, mga kapatid, sabi niya, even overlooked by many that there were no riches that distinguish him. Sabi dito, unlike daw, mga kapatid, sa ibang mga Bible heroes, hindi kilala itong si Jabez. Diba? Alam mo, hindi naman kinakailangan na maging bantog ka para magamit ka ng ating Panginoon. Hindi kinakailangan, mga kapatid, na bantog ka para kumilos ang Panginoon sa iyo. Kahit nga yung pinaka-insignificant, mga kapatid, na mga tao sa Biblia, na hindi marahil laging naipapangaral, pero sila'y ginamit pa rin ng ating Panginoon.
Kaya huwag mong iisipin mga kapatid na hanggang dyan ka na lang. Nang sabi dun mga kapatid, hindi siya kagaya mga kapatid ng mga tao na kagaya nito ni David, propeta ni Elijah, o kaya isang leader o isang hari. Pero ang nagpapaging espesyal sa kanya mga kapatid, hindi yung kanyang social position o yung kanyang mga achievement, pero ang nagpaging espesyal sa kanya mga kapatid, yung kanyang desisyon na ginawa sa kanyang puso na hanapin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang hindi nauuga. Isipin mo mga kapatid, yung humiling siya dito mga kapatid ng 4 na bagay, hihimayin ko mga kapatid, mag-foundation lang ako ng konti. At sabi dito, si Jabez mga kapatid, ayaw niya na mamuhay lang siya dun sa isang limitado at sa pamamagitan lang ng sirkumstansya na meron sa paligid niya. Diba? Kaya sabi doon, he decided to pray but not in a casual pray. Nanalangin siya pero hindi lamang yung parang normal na panalangin. Ang sabi ay siya'y nanalangin na merong conviction at isang hindi nahuhugang pananampalataya na naniniwala na buong puso na kaya ng Diyos na ibigay sa kanya kung ano man yung kanyang hinihingi. Amen. At ang paghahanap mga kapatid sa Diyos, mga kapatid, isa yan sa mga pinakamahirap mga kapatid na, di ba minsan kasi pag nananalangin tayo, alam natin pag nakakakonekta tayo eh. Alam natin kapag hindi rin tayo nakakakonekta. Pero sabi doon, mga kapatid, ang hinahanap niya mga kapatid ay, sabi dito, continued his life as it was accepting the limitation and the challenges he faced. But instead, he chose to believe that God had more to offer. Diba? Mas pinili niya mga kapatid na ang Diyos ay merong mas higit pang maibibigay sa kanya kaysa dun sa kanyang kalagayan. Parang ganito rin. Merong mas higit na posisyon ng ating Panginoon para sa iyo bilang anak ng Panginoon kaysa sa kalagayan mo ngayon. Hallelujah! At sabi doon mga kapatid, bagamat alam ni Jabez mga kapatid na wala siyang mga kayamanan, wala siyang isang magandang karanasan, ang totoong kayamanan niya mga kapatid ay hindi mga material na bagay, pero yung totoong mga kayamanan mga kapatid niya ay nandoon sa presensya at sa pagpapala ng Diyos. Diba marahil sabi ko nga dito, marahil wala tayo ng mga bagay na meron tayo, pero alam natin yung true blessing mga kapatid ay yung kanyang presensya mga kapatid sa ating buhay. Amen. At sabi doon na nagdesisyon siyang manalangin at magtiwala sa ating Panginoon at hindi niya kailangan ng kapangyarihan maging kilala o magkaroon ng impluwensya mga kapatid para magkaroon ng great blessing na yun mga kapatid. Ang kinailangan niya lang mga kapatid ay pananampalataya at lakas ng loob na humingi sa ating Panginoon. Isipin mo, kalagayan nga ni Jacob sinungaling may atraso pa siya kay Esau Tapos nung nakita niya yung lalaki, hindi niya binitawan, tapos anong hiningi niya? Sabi niya, hanggat di mo ko pagpalain. Kasi alam niya mga kapatid, there is more to life to offer mga kapatid ang ating Panginoon. Huwag niyo isipin dyan lang. As big things. Diba? Pag sinasabing big things mga kapatid, kung gusto mo talagang magkaroon ng breakthrough o isang bagay na mangyari sa buhay mo mga kapatid, you ask God. Mga kapatid, paano pastor, yung kalagayan ko, mahina na yung katawan ko, may karamdam. Alam mo, ang gusto ng Diyos mga kapatid, gumaling ka. Kasi 2,000 years ago, binigay na niyan mga kapatid doon sa Cross of Calvary. Amen. Minsan tayo lang mga kapatid, sabi ng message, takot lang tayong humingi sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. At sabi doon ay, kahit na parang against yung mga circumstances sa kanya, pero there's no way to escape the limitation that the life imposes him. Hindi niya maaaring takasan yung kanyang kalagayan mga kapatid. Pero ang sabi doon ay nagkaroon mga kapatid ng daan upang mahanap niya mga kapatid yung pag-asa sa paghahanap sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito mga kapatid ay bumago dun sa kanyang buhay. Saan nagsimula, pastor? Panalangin. Kaya binabalik ko kayo mga kapatid dyan sa pinaka-basic. Diba? Kasi akala natin yung pananalangin lang ay parang simpleng pag-usal lang. You speak to Him. Kausapin mo siya mga kapatid na puso sa puso. Kung ano yung kailangan mo, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo.
Kasi imposibleng hindi tumugon ng ating Panginoon. Amen. Minsan sinabi namin, nakailang ulit lang ako, Pastor. Ulitin mo uli. At sa pagkakataon na ito, mga kapatid, siyasatin mo ang puso mo, mga kapatid, ng mainam. At ito'y ilapag mo, mga kapatid, sa altar ng ating Panginoon. Sikapin mo, mga kapatid, na maalis lahat ng itim-itim na batik, mga kapatid, mga pagkukulang at lahat. Siya'y tutugon. Amen. Sabi doon, not to limit yourselves by what you see around. Huwag mong limitahan ang sarili mo dun sa mga bagay na nakikita mo. Gayahin mo si Jabez, mga kapatid, na ito'y itiningin ng kanyang mata sa Diyos, na alam niya na ang Diyos ay may kakayahang baguhin kahit ang pinakamahirap na sitwasyon sa isang mapagpala, mga kapatid, na sirkumstansya, abundant blessing. Amen. At sabi doon ay itinaas niya yung kanyang tinig sa panalangin. Yung panalangin niya ba mahaba, Pastor? May klingan lang eh. Kaya sabi ko, hindi kinakailangan, mga kapatid, talaga, mga kapatid, sobrang haba eh. Pero minsan pag napupuspos ka talaga ng Espiritu, hindi mo mapipigil din, mga kapatid. Pero ang inspiration niya dito, 4 lamang. Nang sabi, mga kapatid, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me and that you would keep me from evil. Tingnan niyo yung order, ha? Ang sabi niya, bless me. Pangalawa, mga kapatid, i-enlarge mo yung aking territory. Yung pangatlong bagay, tama hiningi niya sa ating Panginoon. Ano yung hiningi niya? Yung kanyang kamay daw ay manatili sa kanya. Amen. Kasi unang-una, yung kamay ng ating Panginoon, isa sa mga simbolo niyan, mga kapatid, dahil nabigay yung blessing, nabigay yung enlargement, yung kanyang kamay, mga kapatid, ay protection. Ito'y favor ng ating Panginoon. Isipin mo, marahil pa din natin sabihin, marami nang dumaan na blessing sa aming pastor. Alam mo ang blessing, pag hindi mo yan na-handle, mga kapatid, magiging curse yan. At maaaring baguhin yan, yung inaakala mong blessing, mga kapatid, yung isang lakad mo sa ating Panginoon. Diba? Kaya nga pag humingin ka sa ating Panginoon, Lord, you bless me. Bayaan mo kung yung enlarge din kasi, mga kapatid, bayaan mo mag-grow ka. Ano yung enlarge, Pastor? Kung ano yung gift na binigay ng Panginoon sa iyo, hingin mo sa ating Panginoon, palaguin niya ito. Amen. Kung may pananampalataya ka, sabi mo, Lord, i-enlarge mo tong pananampalatayang ito. Lord, may binhi dito, ugat pa lang, i-enlarge mo, Panginoon, hanggang sa umusbong yung dahon, yung tangkay, yung bulaklak, hanggang sa yung bunga. Amen. Diba? Una, blessing. Pangalawa, enlarge. Pangatlo, ang sabi doon, hiningi niya yung kamay ng Panginoon. At pang-apat, mga kapatid, sabi doon, that you would keep me from evil, that I may not cause pain. Diba? Yung sa Tagalog, mga kapatid, pagka binasa mo siya, ang sabi dito ay, sabi niya, nawa ako yung pagpalain, palakihin ang aking mga hangganan, at ang iyong kamay ay sumaakin, at ingatan mo ako sa kasamaan upang wag akong maghirap. Diba? Anong ibig sabihin yan, Pastor? Kasi una-una, yung 4 na yan, mga kapatid, sabi dito, the birth he gave, yung kanya experience ay pain and suffering, but in life, he gave joy to God. Kasi nga, nalugod ang ating Panginoon sa kanyang panalangin. He asked for things and received them all. The things that he has evidently pleased God, and they testify to the fact that he was more honorable than his brothers. Tingnan niyo yung pagkakabaybay ng scripture. Ang sabi, siya'y mas higit na honorable, marangal, kaysa dun sa kanyang mga kapatid. Sa paanong paraan, Pastor? Dahil dun sa kanyang panalangin. Diba? Amen. Ang sabi dun, siya'y pagpalain, indeed. Pangalawa, i-enlarge yung kanyang territories, yung kanyang influence, yung kanyang ministry, yung opportunities sa kanya, that God's hand would be with us. Diba, hindi lang basta, alam mo yun, nahingi ka lang ng blessing sa ating Panginoon tapos walang kamay ng ating Panginoon. Unang-una, ang Panginoon ang tagapag-sustain ng blessing na yan. Amen. Kaya kung wala yung kamay ng ating Panginoon, mga kapatid, paano kayo sustain? Amen. Diba? Kasi kahit sa blessing, mga kapatid, tuturuan tayo ng Diyos paano ni-handle. Diba? Kaya nga, mga kapatid, inuuna ng Diyos, alin? Karakter natin. Bago tayo fully blessed ng ating Panginoon. At itong si Jabez, kahit ganyang kalagayan niya, mga kapatid, dumating yung tamang inspiration, mga kapatid, nakita ng Diyos, may pananampalataya na lugod ng ating Panginoon, ibinigay sa kanya yung 4 na hinihiling niya. Amen.
Nang sabi dito mga kapatid, tuloy ko muli, sabi niya, Amen. Amen. Sabi niya dito, these words, though short, were filled with unshakable faith when Jabez asked God to bless him. Wasn't merely asking for prosperity or riches. Hindi lamang yung blessing na hiningi dyan, hindi lamang yan mga kapatid, natural. Nang sabi dito, he was asking for something much more valuable. Ano yun? Yung continuous presence of God dun sa buhay niya. Kasi ang hinihingi niya, kamay ng Panginoon. Kasi yung kamay ng Panginoon, presence niya, favor niya mga kapatid sa buhay na ito. Nang sabi doon, alam niya na yung mga pagpapala ng Diyos ay hindi lamang limitado sa mga material, kundi kasama doon yung kapayapaan, yung karunungan, at yung gabay mismo ng ating Panginoon sa bawat desisyon. Yung kamay ng Panginoon yan eh. Di ba? Na lagi nagpapauna. Maalala niyo mga kapatid, nung matitigas ang ulo ng mga Israel sa time mga kapatid ni Moses. Di ba sabi ng Panginoon, may presence, yung presence ko hindi nasasama sa inyo. Kaya si Moses mga kapatid nag-plead. Sabi niya, hindi na yung presensya ko, anghel na lang ang ipapauna ko sa inyo. Sabi niya, Lord, tinawag mo ako dito sa ministeryong ito. Kung hindi lang din lang presensya mo ang sasama sa akin dito, mabuti pa hindi na ako magpatuloy dun sa promised land. Minsan tinitingnan ng Diyos mga kapatid, ano bang hinihingi mo? Blessing lamang ba o yung kanyang presensya mismo mga kapatid? Dahil yung pinaka-presensya mismo mga kapatid, yun ang tunay na blessing. Kasi naniniwala tayo, nandun ang pabor ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya, the request for God to enlarge His territory is equally profound. He was not simply asking for more land or possession. He was asking for an expansion of His influence to grow or to do more with God entrusted Him. And he desired to be an instrument in God's hands. That someone who could impact other lives and expand God's kingdom on earth. Na nagre-reflect mga kapatid dun po sa natanggap din mga kapatid nito ni Jabez. Ang sabi dito mga kapatid, yung pong panghingi ni Jabez mga kapatid na palakihin ng Diyos yung kanyang teritoryo, ito'y tumutukoy mga kapatid sa paglago natin at paghingi ng isang bagay mga kapatid na marahil yung bagay na ibinigay ng Panginoon sa iyo ay linangin mo. 'Di ba kung gifted ka sa ganitong bagay, 'di ba? Huwag kang manatili hanggang dito na lang ako, pastor. Buti pa yung ibang church, parang magaling sila diyan at lahat. Sabi mo sa Panginoon, Lord, i-enlarge mo tong territories ko para makapagbigay ako ng influence sa iba, para makapagbigay lugod sa iyo at maging blessing sa iba. Alam mo yung blessing na binibigay ng Panginoon sa atin, binibigay din yan para i-bless din ng iba. Alam niyo ba yung gift? Mga kapatid, sabi nga si Brother Branham nagkaroon ng bukol dun sa kanyang paa. Tapos pinag-pray niya, hindi gumagaling. Sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo kasi, yung gift mo hindi para sa iyo. Para yan sa iba. Para makapag-minister sa iba. Kaya mga kapatid, kung merong taong gifted, kung meron siyang kaloob na binigay ng ating Panginoon, ipa-enlarge mo yan sa ating Panginoon. Hilingin mo sa ating Panginoon. I-bless niyan mga kapatid para maging blessing din sa iba. Diba? Hindi binigay ang gift sa atin para tayo i-bless ng tao. Kasi may mga tao mga kapatid, gusto nila yung basbas ng tao. Ano yun? Yung papuri ng tao. Diba? Paano ka magagamit fully ng ating Panginoon? Kung prefer mo yung papuri ng tao. Naalala ko yung isang kwento na isang lalaki na tinuturuan ng isang pinakamagaling na pianista. At ang sabi, first time niyang tutugtog sa karamihan, nung tumugtog siya mga kapatid, ang sabi doon, nagtayuan yung mga tao, nagpalakpakan. Pero siya mga kapatid, yung pianista, hindi siya nakangiti. Tapos nakatingin siya doon sa isang sulok. Ang tinitingnan niya mga kapatid, yung nagturo sa kanya, kung ito ba'y nakangiti o hindi. Hindi mahalaga mga kapatid yung opinion ng iba. Hindi mahalaga yung palakpak ng iba. Hindi mahalaga kung sino mga kapatid, yung tao na maaaring tumanggap sa iyo, mag-reject sa iyo, ang ating Panginoon ng pinakamahalaga mga kapatid na lugurin natin sa buhay na ito. Amen.
Minsan masyado tayong abala doon sa opinion ng iba, kung paano tayo maglilingkod at lahat. Pero kung alam mo kung paano ka lumalakad sa ating Panginoon, kahit anong kritisismo ng ibang tao, mga kapatid, magpapatuloy ka kasi ang nilulugod mo, mga kapatid, yung maestro mo, yung nagturo sa iyo, ang kanyang ngiti at palakpak, ang pinakamainam at ang pinakamahalaga sa iyo. Minsan masyado tayong apektado sa kritisismo ng iba. Diba? Hindi naman tao tumawag sa iyo. Ang Panginoon ang tumawag sa iyo. Mga kapatid, at sana maging encouragement sa atin ito, mga kapatid. Enlarge your borders. Huwag kang manatili rin sa comfort zone mo. Diba? Alam mo, isa yun sa una kong struggle, mga kapatid, sa ministry. Diba? Alam mo, darating ang panahon, mga kapatid, kukornerin ka ng ating Panginoon para lumabas ka dun sa comfort zone mo. Kasi hindi ka mag-grow pag nasa comfort zone ka. Kahit nga sa isang mananampalataya, mga kapatid, kung gusto mo talagang mag-grow, mga kapatid, gayahin mo si Peter. Amen. Lumabas dun sa kanyang bangka. Hindi mo pwedeng sabihin, dito lang sa bangka kasi mangingisda ako eh. Pero kailangan mo minsan, mga kapatid, lumabas ng bangka para magawa mong makalakad sa tubig. Kasi pinapalapit ka ng ating Panginoon. Itinataas ng Diyos yung pananampalataya mo. Sabi ko nga minsan minsan may mga experiences tayo nung nagsisimula tayo sa ating Panginoon. Minarkahan natin yung mga experiences na yun na sinasabi natin, ang Panginoon to, naramdaman ko siya, meron mainit at lahat. Pero habang lumalago ka sa ating Panginoon, minsan nawawala na yung mga experiences na yun. Kasi mga experience mo yun as a baby Christian. Pero pinapa-enlarge na ng ating Panginoon yung border mo. Pinalalago na niya yung pananampalataya mo na magagawa mo siyang maramdaman, mga kapatid, ng higit dun sa unang paraan, mga kapatid, ng pagkakahayag niya sa'yo. Minsan, pinipermit niya yung mga karamdaman para makilala mo siya bilang isang manggagamot. Amen. Pinaparanas ka niya, mga kapatid, kung minsan na mabigo, bumagsak ka para maranasan mo yung kanyang biyaya. Amen. Minsan pinadadaan tayo dun, mga kapatid, kasi pinapa-enlarge ng ating Panginoon yung ating territory, yung ating border. Sa Tagalog nga, hangganan di ba? Di ba? Pag sa pananampalataya, mga kapatid, patuloy itong umuusad, nagpapatuloy, mga kapatid. Hanggang saan? Sa pagpapalit ng katawan, mga kapatid. Di ba? Kaya dapat walang maging hindrance. Di ba? Kung merong mang hindrances, tumawag ka ulit sa ating Panginoon, Lord, may sagabal, Panginoon, enlarge mo yung border ko. Iusog mo sila, Panginoon. Hindi ko sila kayang iusog. Nauunawaan yung ibig ko sabihin. Mga bagay na hindi nyo kayang iusog sa buhay ninyo. Bayaan yung ang Diyos, mga kapatid, ng mag-usog nito, mga kapatid. Nang sa ganun maging malabay ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Diba? Wala tayong magagawa bilang tao. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran natin, merong magagawa. Diba sabi nga, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. At kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Maglingkod ka. Kung gusto mo merong mabago sa buhay mo, maglingkod ka sa ating Panginoon. Gagawin niya, mga kapatid, at bayaan mo siya magtrabaho. Dahil siya ang gagawa sa atin, mga kapatid. Hindi ikaw. Ang kailangan mo lang, mga kapatid, para makakilos siya, sumampalataya ka. Na habang sumasampalataya ka, umuusog ang ating Panginoon. Ini-enlarge yung border, mga kapatid, at inaalis at inuusog yung mga bagay, mga kapatid, na hindi mo kayang iusog. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Amen. He recognized the importance of divine protection. Kaya niya rin hinihiling, mga kapatid, yung kamay. Kasi protection din ng ating Panginoon yun He knew that great blessings and responsibility, kasi nga yung blessing, responsibility din yan Ba? Great blessings and responsibility came great challenges and dangers. That's why he asked God's hand to be with him, protecting him from evil and keeping him from harm. Ang ibig sabihin niya kasi dun sa kanyang panalangin, mga kapatid, balikan natin yung First Chronicle, mga kapatid. Ang sabi kasi sa Tagalog ay palakihin ang aking hangganan, iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa
kasamaan at huwag akong maghirap. Sa ibang translation, mga kapatid, affliction. Bakit magkakaroon ng affliction, pastor? Ang una naman niyang hiniling, blessing, enlargement ng border, tsaka yung kamay ng ating Panginoon. Sabi dito, mga kapatid, yung pong si Jabez, mga kapatid, naiintindihan niya na ang buhay talaga punong-puno yan, mga kapatid, ng mga obstacle, ng mga hadlang, mga kapatid. At kanyang ipinagkakatiwala sa but he trusted with God's presence, he could overcome them without falling into temptations or being defeated by enemy. Kasi unang-una, pagka blessing din, mga kapatid, may temptation yan eh. Kaya nga ang sabi niya, ay pagpalain mo ko, i-enlarge mo yung border ko, ibigay mo sa akin yung kamay mo para hindi ako mahulog. Yan ang ibig sabihin nun eh. Di ba ang prayer, the Lord's Prayer, sabi doon, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, pasaamin ng karyam mo, sundin ng kalooban mo, gaya sa lupa, gaya sa langit, bigyan mo kami ng aming kanin sa araw-araw, at patawarin mo ang nagkakasala patawarin mo ang aming mga pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin. Patawarin mo kami gaya ng aming pagpapatawad sa iba. At huwag mo kaming iadya sa tukso. Tama yung prayer? Tama. Kung paanong Lord's Prayer, mga kapatid, ganun din. Amen. Kasi kung merong blessing, mga kapatid, meron ding danger yan nga. Sabi ko kanina, pagka hindi mo na-handle. Kaya nga sabi ng scripture, si Solomon, humingi, mga kapatid, ng mainam na bagay, mga kapatid, sa Panginoon. Ano yung sabi? Sabi niya, Lord, huwag mo naman akong paghirapin na magagawa kong magnakaw para mabuhay, at huwag mo naman din akong sobrang pagyamanin na makakalimutan kita. Diba? Tingnan natin to. Proverbs chapter 30. Proverbs chapter 30 verse 9. Sabi dito, ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo kong bigyan na kahit karalitaan, kahirapan, ibig sabihin yan, o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Diba? Kaya nakita mo yung Lord's Prayer, mga kapatid, galing din talaga, mga kapatid, sa scripture, yung itinuro ng ating Panginoon. 9. Sabi niya, bakit daw ibigay sa kanya yung pagkain na lamang? Diba? Sabi doon ay, baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng pagpalapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Kaya, mga kapatid, mahalaga, hilingin mo sa ating Panginoon na wag din naman sobra-sobra, baka makalimutan mo ating Panginoon. Huwag din naman na parang sad-sad, mga kapatid, na maring magnakaw ka na. Pero sabi nga, tumanda na ako't lahat, sabi ni David. Wala pa ako nakitang matuwid na hinayaan ng Diyos na mamalimos ng tinapay, hindi sila pinabayaan. Amen. Kasi bakit, mga kapatid? Mananampalataya yun sa ating Panginoon eh. Tama ang hihingin nun. At unang-una, mga kapatid, ang Panginoon, ang provision niya, mga kapatid, naging nandyan sa kanyang hirap. Amen. Diba? Minsan parang, wala na pastor eh. Tapos, magugulat kami, darating. Diba? Amen. Isang bagay, mga kapatid, na hindi mo alam saan ang gagaling. Pag merong bagay na hindi kayang gawin ng tao, Diyos ang may gawa nun, mga kapatid. Isang bagay na hindi natin maitatanggi, mga kapatid, sa buhay na ito. Amen. Sabi niya pa, amen. Yung protection, yung kamay niya, di ba? Sabi doon, his humility and his total dependence on God, despite the simplicity of his prayer, it was a powerful example of how should we approach God. Diba? Sa kabila ng pagiging simple ng kanyang panalangin, yung kanyang pagpapakumbaba at pagpapakita ng pagiging dependent sa ating Panginoon, ay isang napakalaki, mga kapatid, na example kung paano talaga tayo lalapit sa ating Panginoon. Na ito'y nagtuturo na hindi lamang tayo humingi ng mga material na bagay, kundi yung constant na presence ng ating Panginoon sa ating buhay bilang proteksyon sa anuman, mga kapatid, na gawa ng kaaway. And for a life that is always under the divine guidance.
Kasi kahit alam mo, sa buhay na ito, yung mga hindi mananampalataya, kahit gaano karami yung pera nila mga kapatid, hindi sila masaya, hindi sila secured. Amen. Sabi nga, yung isang tao mga kapatid na siguro, yung bubong gawa sa yero lang, mas mahimbing patulog. Kaysa dun sa isang taong napakaraming pera. Kasi ang iniisip niya, baka mamaya pasukin yung bahay niya, kunin yung... Diba? Kasi ang pinakamahalaga mga kapatid, yung kamay ng Panginoon. Nandoon sa atin. Diba? Sabi nga, I will uphold you with my right hand. Kamay ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga, when we pray with faith and sincerity, God hears and responds to us, granting us more than we could ever imagine. Tutusin, sa dami-dami ng hiningi natin sa ating Panginoon, sobra-sobra pa nga yung binibigay niya. Sabi ko nga, di ba, marami kang hiniling, di binigay ni Lord. Pero may mga bagay ka na hindi mo hiniling, binigay ng Panginoon sa'yo. Kaya dapat maging grateful talaga tayo. Minsan nakakalimot tayo kasi sinusukat natin. Ito yung gusto mong makuha, tapos iba yung dumating. Di ba, nag-i-expect tayo, ganito dapat dumating, pero iba yung tsura. Sabi na nga, kung paano ibinigay ng Panginoon ng isang bagay at kung anong itsura niya at kung paano niya ito sinugo sa atin, tanggapin natin ito. Kasi provided way ng Panginoon yan. Diba? Hindi ka pwedeng mapahamak pag nasa ilalim ng kalooban ng ating Panginoon. At kung kamay niya ang nagbigay, mga kapatid. Amen. It is the prayer that transforms Jabez's life and set him on a path of blessing and protection, something that we can all seek in our own spiritual journey. Diba? Nang sabi doon, yung panalangin ang nagpabago mga kapatid doon sa buhay nito ni Jabez mga kapatid at naglagay sa kanya sa isang daan mga kapatid ng pagpapala at pag-iingat ng Panginoon, ay dapat ganyan din sana yung ating hinihiling din sa ating pong spiritual journey. Diba? Hindi lamang tayo nakatuon dun sa mga conveniences ng buhay. Kasama yun mga kapatid. Sabi nga ng scripture di ba? Matthew mga kapatid, na sikapin ninyo muna, hanapin yung kalooban, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, yung all these things, all other things shall be added unto you. Kasi yung iba pangako ng iba mga preacher, pag naglingkod ka, pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya ang hinabol, yung blessing. Nakalimutan yung kingdom, tsaka yung righteousness, mga kapatid. Ang sabi, pag nauna yun, yung kamay ng Panginoon, mga kapatid, pawang idaragdag na lamang, mga kapatid, yung mga bagay na yan. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Sabi, the moment when God responds to Jabez's prayer is the one of the most impressive and inspiring point sa buhay mga kapatid nito ni Jabez. Kasi isipin mo, dun sa panahon mga kapatid na si Jabez ay isang tao na puros kahirapan, puros kalungkutan mga kapatid, ay ito'y nabago mga kapatid sa isang panalangin mga kapatid na punong-puno ng pananampalataya at pag-asa. At itong si Jabez ay hindi nagkaroon ng doubt sa kanyang puso. Kaya nga sabi, pag humiling ka sa ating Panginoon, huwag ka magda-doubt. Diba, huwag isipin ng sino man na ang sino man ay makatanggap ng anuman sa ating Panginoon. Kung nagda-doubt ka mga kapatid, talagang hindi mo makuha yan sa ating Panginoon. Not doubt, but calls on the Lord with unshakable confidence that His request will be heard. Diba? Amen. Sabi niya, the act, sabi dito sa act na yun, ay reveals the greatness and goodness of God that the Scripture tells us plainly and powerfully, and God granted him what he requested. This simple verse found in the first book of Chronicles chapter 4 is full of meaning. Not only does it tells us that Jabez was answered, but it is also revealed that something profound about the character of God. Kasi unang-una, alam talaga ng Panginoon din kung ano yung mga bagay mga kapatid na laan para sa atin. Kaya sabi sa scripture, Jeremiah 33:3, diba? Tumawag ka, ako'y sasagot sa iyo. At ipapakita ko sa iyo mga bagay na hindi mo nalalaman. Ang problema daw kasi, hindi talaga tumatawag sa ating Panginoon. Amen. Always ready to listen, diba? Yung nature ng Diyos, always ready to listen to sincere cries of His children. And when Jabez prayed, he didn't do so timidly or uncertainly. He asked in faith. Humingi siya ng may pananampalataya. Amen.
believing with all his heart that God would transform his life, and God, seeing Jabez's sincerity and trust, responded. Tumugon ng ating Panginoon at ibinigay kung ano man yung bagay na hiningi niya. Now, think about this, sabi niya, yung divine response, mga kapatid, ng Panginoon kay Jabez, ng blessing for protection, at para dun sa pag-enlarge ng border, mga kapatid, at buhay na malaya dun sa affliction. Kasi sabi ko nga, yung blessing, mga kapatid, laging gumagawa ng counterfeit ang kaaway dyan. So kapag hindi natin na-discern, mga kapatid, pwedeng maging affliction sa atin yun kapag wala ang kamay ng ating Panginoon. God in His wisdom granted all these requests to show us that God only hears our prayer but is attentive to the deepest needs of our hearts. Diba? Bagamat ang Diyos dumidinig ng panalangin, alam niya, mga kapatid, kung ano talaga yung mga pinaka-kailangan natin. Diba? Isipin mo yun. Sabihin mo, Lord, bigyan mo akong aeroplano. Wala kang landingan eh. Diba? Kailangan talaga maging tama yung panalangin natin sa ating Panginoon. Pastor, paano magiging tama yung panalangin sa ating Panginoon? You read your Bible, you pray. Humingi ka ng inspiration sa ating Panginoon. Kasi ito, mga kapatid, inspiration to ni Jabez eh. Isipin mo kung ikaw, nasa kalagayan kanya, parang discouraged ka na nun eh. Sa kalagayan mo. Pero bakit ganun na lamang, mga kapatid, itong panalangin, mga kapatid, ni Jabez? Sabi niya, he does not limit himself to giving just what we ask. Hindi lamang nililimitahan ng Diyos kung ano yung bagay na gusto lang natin, but He gives much more. Siya'y higit na nagbibigay according to His purpose and plan for our lives. Diba? The nature of prayer itself, praying is not just an act of speaking to God. It is an exercise of your faith. Diba? Yung pananalangin ay hindi lamang basta pakikipag-usap sa ating Panginoon, kundi ito'y pag-exercise din ng faith mo sa ating Panginoon. Diba? Believing that God is capable. Kung hindi mo iniisip na hindi kaya ng Panginoon, hindi talaga mangyari. Capable and willing to intervene in our lives with a powerful way. When we pray with faith and sincere without doubting, we can expect great things from God. Diba? Kung talagang tayo ay sincero at hindi nagdududa, mga kapatid, tayo ay tatanggap ng mga dakilang bagay sa ating Panginoon. At sabi dito, to enlarge His border, He was doing much more than simply asking for a land or possession. He was looking beyond material, beyond what the eye could see, and calling for something deeper, more meaningful for Jabez, and the enlarged borders were symbol of growth, of opportunity, of a life that could impact not only himself but also those around him. He longed for an expansion that was much more than physical. Diba? Yung paghingi mo ng pag-enlarge, diba? Sabi ko na kanina, maaaring yung gift, maaaring yung lakad mo sa ating Panginoon, diba? Na magsisilbi din, mga kapatid, na blessing din para sa iba. Diba? He longed for an increase in his ability to influence. Diba? Kung meron tayong influence, naway influence natin, positibo. Diba? Na magiging kalakasan din talaga sa iba. Diba? Jabez wanted to be an instrument in God's hand, someone's through whom God's power of grace could flow and touch the lives. So marami pa dito, mga kapatid, na mga sinabi pa dito, mga kapatid, patungkol sa panalangin yan. Basta yung apat, mga kapatid, na sinasabi lamang dyan, blessing indeed, tunay na pagpapala. Pangalawa, mga kapatid, enlarge yung mga borders niya. Kasi yung mga borders na yun, binigyan na ng Panginoon yan eh. Sabi nga, anumang tapakan ng iyong mga paa ay sa inyo na. Diba? So kayo, mga kapatid, kung talagang nais nyo na, hindi, may mga gusto ko, pastor, na ganito para sa Panginoon lahat, you enlarge the borders, mga kapatid. Pero pag enlarge mo, hingin mo pa rin, mga kapatid, yung divine, mga kapatid, protection ng ating Panginoon, yung kanyang kamay, mga kapatid. Kasi yun lang, mga kapatid, ang makakapag-sustain sa atin ng ating Panginoon. Upang ganun din, mga kapatid, hindi rin tayo, sabi dun ay, hindi tayo magdamdam. Yung sa huli, mga kapatid, na yung kamay ng ating Panginoon ay mistulang magiging pag-iingat din sa atin. Nang sabi ay, ingatan mo ako sa kasamaan at huwag akong maghirap. Affliction yun, mga kapatid. Diba? Laging ang prayer dapat natin yan eh. Tuwing aalis tayo, nagdadrive man tayo, at lahat, Lord, huwag ilayo mo kami sa anumang gawa ng kaaway.
Diba? Bukod sa pag-enlarge ng border, bukod sa paghingi ng blessing sa Panginoon, bukod sa paghingi ng kamay niya, mga kapatid, yan din po yung pag-iingat ng ating Panginoon. Kasi lahat gagawin ng kaaway, mga kapatid, para alisin tayo sa kanyang presensya. Diba? I-discourage tayo sa mga bagay, mga kapatid. At nawa, mga kapatid, maging inspiration sa inyo to, mga kapatid, si Jabez, na humingi ng mga bagay sa ating Panginoon. At yung mga bagay na hiningi niya, mga kapatid, I believe tumagma yan, mga kapatid, dun po sa divine purpose ng ating Panginoon din sa kanyang buhay. So, naniniwala ko, mga kapatid, there is much more blessing na laan ng Panginoon sa bawat buhay na mananampalataya. Depende na lamang yan, mga kapatid, sa pakikipag-deal mo sa ating Panginoon, kung ano pa yung mga bahagi na yan, mga kapatid, na hindi mo pa nakuha sa ating Panginoon. But we believe, mga kapatid, ang Diyos ay tagapagbigay gantimpala, mga kapatid, sa mga masigasig, masikap na nagsisihanap sa Kanya. So you pray, mga kapatid, at patuloy, mga kapatid, na ang buhay na ito ay iyan na natin sa ating Panginoon, ilapit sa Kanya, mga kapatid, dahil sa maturity din, sa paglilingkod sa ating Panginoon, tayo talaga, mga kapatid, ang mistula rin na tawag dito, mananampalataya dapat, mga kapatid, na naniniwala din na kaya ng Panginoon, mga kapatid, gumawa sa ating buhay. Diba? Minsan nililimitahan natin, ito lang kaya ni Lord, ganyan, hindi. May higit pang kayang gawin ng ating Panginoon. Kung merong mga pangangailangan, kung merong mga nais kayo, mga kapatid, na i-enlarge pa ng Diyos yung mga hangganan sa buhay ninyo, this is the time, mga kapatid, na hilingin nyo sa ating Panginoon. Tayo ba'y tatayo, mga kapatid, tayo awit at mananalangin sa ating Panginoon. Paumanin sa pagtatagal, mga kapatid. Awitin natin yung awit na nagsabing, di ka nagkulang, ikaw lang ang pag-asa ko. Tayo mananalangin sa Panginoon. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, kaya't ika'y sasambahin. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Yes, Lord. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Panginoon. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y nililin mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, o kay dalisay ng pag-ibig kahit kailan.
sa akin laging laan ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Let us pray. Amen. In Jesus. Dear Lord Jesus, once again, marami pong salamat, Panginoon, sa tanghaling ito, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon, mumunting mga salita, O Diyos. But Lord, naniniwala ako, ito man ay munti, ito man ay maikling panalangin ni Jabez, Panginoon. Ito ay nagbukas sa amin, Panginoon, ng higit na unawa, Lord, sa pananalangin, na kami, Panginoon, ay marapat na lumapit na may pananampalataya at paniniwala, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na kayang bumago, Panginoon, ng isang sirkumstansya, ng isang suliranin, Panginoon. At Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tagapagbigay gantimpala sa mga nagsisihanap sa iyo, Ama. Nawa, Lord, gaya ng panalangin, Panginoon, ni Jabez sa kanyang buhay, gayon dinawa, Lord, ang aming panalangin sa amin, both natural and spiritual, Lord, ay pagpalain mo kami. Bless us indeed, tunay na pagpapala, Panginoon, na ito'y makita rin namin, Panginoon, sa iyong mga salita at kami makapanatili rin, Panginoon, sa ilalim po ng iyong kalooban. At gayon din sa aming mga, Lord, mga hangganan, Panginoon, sa aming mga tinatapakang lupa, Lord, sa aming buhay. Dalangin ko, Panginoon, ay palakihin mo ito ng mainam, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, anuman ang kanilang mga hinihiling, anuman ang kanilang, Lord, na matagal nang hinihiling sa iyo, Panginoon. Ito man ay sa anyo ng kanilang paglago sa pananampalataya. Ito man ay sa anyo, Lord, ng kanilang, Lord, kaloob, Panginoon, ay magamit ng mainam, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Kung ito man ay patungkol, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, bayaan mo, Lord, na sila'y humingi, Lord, at palakihin, O Diyos. Enlarge their borders, Lord. Nang sa ganun ay higit nila, Lord, na ma-experience, Panginoon, ng tunay, Lord, na buhay ng isang mananampalataya sa iyo, na may pananagana, meron, Lord, na pananariwa, Panginoon, sa tuwing, Lord, ng salita mo, Panginoon, ay naibubunsod, Lord, sa aming mga puso. At sa mga bagay din ito, Panginoon, patuloy naming hinihiling na ang kamay mo, Panginoon, ay hindi pumawaglit sa amin. Na ang ibang bagay, Panginoon, ay maging pangalawa, maging pangatlo, Lord, sa aming buhay. Huwag lamang, Panginoon, mawala, Lord, ang kamay mo, Lord, sa aming buhay. Natanda, Panginoon, ng iyong pabor at, Lord, ng iyong pangunguna, ng iyong proteksyon sa amin. Nang sa ganun din naman, Panginoon, ay mailayo kami, Lord, sa anumang tukso, anumang gawa ng kaaway, anumang bagay, Panginoon, na maaring magdulot sa amin, Panginoon, ng pinsala. Ito man ay sa natural o spiritual, Panginoon. Bayaan mong ang apat na bahagi na ito na panalangin, Lord, ni Jabez, ang maging hibik namin, Panginoon, sa mga oras na ito. At ang mga may pangangailangan, Lord, alam ko, O Diyos, na hindi mo tatanggihan, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, ng iyong mga anak. Kaya i-grant mo, O Diyos, ang kanilang mga prayer requests. Hindi ko man alam at di ko man maisa-isa, Panginoon, ang lahat ng ito. But Lord, ikaw ang nakakakita at nakakatalos, Panginoon, sa laman ng kanilang puso. Maging bukas, Panginoon, ng iyong pakinig sa hibik, Panginoon, ng iyong mga anak. Ano man, Lord, ang kanilang mga pakikibaka, ano man ang kanilang mga
kalumbayan, ano man ang kanilang mga kalungkutan, tulungan mo sila, Lord, na maibaba ito, Panginoon, sa iyong paanan at kunin ang mga pangako, Panginoon, na puros pagtutugumpay, Panginoon, ayon sa pananampalataya sa iyo. Huwag mong bayaan, Lord, na merong manghina, Panginoon, sa mga oras na ito, kundi palakasin mo sila, Panginoon, panariwain mo, Lord, ang iyong salita, Panginoon, sa puso ng bawat isa. At ang kapangyarihan, Panginoon, na ipamalas mo, Lord, sa kanilang buhay, na masasabi nila, Panginoon, na ikaw yan, Panginoon, na gumawa, Lord, sa kanila pong buhay. We pray, naman, Lord, ang aming mga pagkukulang, ano man ang aming mga pagkakamali, inilalapag din namin sa iyo, Panginoon, at kami patawarin mo, kami linisan mo, Diyos, at hayaan mo, Lord, na kami ay makatayo, Panginoon, minsan pa sa pananampalatayang ito, at patuloy, Lord, na umusad lamang ayon sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu Santo. Puspusin mo, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Lord, ang bawat isa. Lalo na humihingi, Panginoon, ng bautismo ng Espiritu Santo sa iyo. Ipagkaloob mo sa Kanya, Panginoon, tugunin mo siya, Panginoon, sa mga oras na ito. At ipakita mo ang buong kapangyarihan, Panginoon, ng iyong pong salita, Panginoon, sa Kanyang buhay. Kung meron mang may mga karamdaman, tinataas namin sa iyo, Sister Jeffany, Lord, na nagsabi, Panginoon, ng kanyang kalagayan. Alam namin, Lord, wala pong mahirap sa iyo. At lahat ng bagay, Panginoon, ay magagawa mo, Panginoon. Bagamat wala siya sa amin, Panginoon, hindi maikli ang kamay mo upang abutin sa Lord, sa dako, Panginoon, ng Bulacan. Kaya sa ilalim, Panginoon, ng opisinang ito, sa pananampalataya na meron kami, Panginoon, kasama ng bawat kapatiran, hinihiling ko, Lord, na alisin mo, Panginoon, ng anumang karamdamang ito, Panginoon, at bayaan mo ang buong kagalingan, Panginoon, ay tanggapin niya ayon sa kanyang pananampalataya at ang aming pananampalatayang nakaugpong sa kanya sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po'y aming, Lord, sinasampalatayanan na aming tinatanggap na iyong pinagkaloob na, Panginoon, ang kagalingan sa kanya, O Diyos. Muli, Lord, maraming salamat sa tanghaling ito. Pagpalain mo, Lord, ang aking mga kapatid. Ingatan mo sila kung saan man sila naroon. Hawiin mo, Lord, ang mananakman, Lord, sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila, Panginoon. Buksan mong durungawan ng langit sa kanila at ibuhos mo ang masaganang pagpapala, Panginoon, mula sa natural hanggang sa spiritual, Panginoon. Muli, Lord, ito po'y hinihiling ko na may pananampalataya at kasamang pasasalamat, pagpupuri, pagdakila sa iyong dakila at matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Tapos na po ang ating service. Amen. Maaari na tayong magkamayan. Salamat sa ating Panginoon. Awitin natin yung awit nagsabing, sa biyaya mo lamang